Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan nabuksan ang aking diwa at nasagot ang napakarami kong katanungan. Masayang balita mga Aferians, ito na ang part 3 ng The Seal Series. Sa mga hindi napanood ang part 1 at part 2, pakibalikan nyo muna para makarelate kayo dito sa pangatlo. Nasa description po ang link ng playlist. Tatalakayin natin dito ang pinakapopular na tawag natin sa Supreme Being. Bukang bibig ng mga Pilipino ang Diyos, Dios, Lord at God. At higit sa lahat ang salitang Jesus, Kristo, Heso Kristo at Kristo Jesus. Sa English ay Jesus Christ. Pero bago tayo tumuloy dyan, may dalawang comment lang po tayong sasagutin. Una, paano daw naging Yahawashai ang pangalan ng Misaya? Yung contextual at historical aspect ay napaliwanag na natin sa part 2. Yung Hebrew text na lang ang lilinawin natin dito. Nakikita nyo po sa screen ang alphabet. Naka-indicate ng arrow ang dalawang karakter, yung siya at ang I or ayin. Yan po ang last two letters ng Hebrew text na binasa nating Yahawashai. Mula sa kanan papuntang kaliwa ang basa. You have Ya, Ha, Wa, Siya at I na binabasang Shai. Hope that clarifies everything. Pangalawang comment, ayon daw sa Revelation chapter 2 verse 17 at Revelation chapter 3 verse 12, may bagong pangalan na daw ang Ama at ang Misaya. Basahin natin. Ganito ang nasusulat sa Revelation chapter 2 verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth except he that receiveth it. Keywords. Number 1, churches. Ano ang tinutukoy? Mga simbahan at relihiyon. Number 2, mana. Sa panahon ni Moses, ito ay literal na pagkain mula sa langit. Number 3, hidden manna. Symbolic po ito. Number 4, puting bato na may nakasulat na bagong pangalan. Linawin natin. Ang tinutukoy sa talata ay mga tao na nasa mga churches, which of course ay mga relihiyon. Nagugutom sila kaya padadalhan ng hidden manna. Saan sila nagugutom? Amos chapter 8 verse 11. The days are coming, declares the sovereign Elohim Yahweh, when I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Elohim. Malinaw, nagugutom sila sa pagkaing espiritual. Ngayon, bakit hidden manna? Dahil sila ay hahatiran ng natatagong salita na hindi maibigay sa kanila ng kanilang mga relihiyon. Hidden in a sense na hindi alam ng kanilang mga leaders. Ano ang bato? Ang bato ay simbolo ng pakikipagkasundo, isang vow or panata. Ibig sabihin, ang tao na kumain ng hidden manna ay makikipagkasundo sa Elohim, magkakaroon ng panata or covenant, gaya ng ginawa ni Jacob sa
Genesis chapter 28 verse 18. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. Then Jacob made a vow. Hindi na po natin itutuloy. Pinakita lang natin na ang stone ay simbolo ng panata. Malinaw na ang makakaalam ng bagong pangalan na nakaukit sa bato ay ang tao na pagbibigyan noong bato. Parang diploma lang. Kung sa'yo ibinigay, nakalagay doon ang pangalan mo. Bakit new name? Kasi ang Hebrew word na isinalin na name ay sham. Ibig sabihin reputation. At hindi bagong personal na pangalan ang ibig sabihin. In short, magkakaroon ng bagong reputation ang tao na tatanggap ng bato or covenant. Malinaw na ang tao at hindi si Abba Yahweh ang magkakaroon ng bagong reputation na nakaukit doon sa bato. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang talata sa Revelation na may sinasabing new name. Revelation chapter 3 verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my Elohim, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my Elohim, and the name of the city of my Elohim, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven, and I will write upon him my new name. Ang nagsasalita sa talata ay ang Mesaya. Sinabi niya na isusulat niya sa tao na makakatagal hanggang sa huli ang kanyang bagong pangalan or name. Huwag pong kalimutan na ang name ay galing sa Hebrew word na sham na may kahulugan ding reputation. Ang reputation ay may kaakibat na title gaya ng madalas nating marinig na Her Majesty, His Excellency, Your Honor, His Royal Highness, etc. etc. Sa talatang ito, sinabi ng Mesaya na meron siyang bagong name or bagong reputation. Simplihan lang natin. Noong unang pumunta dito ang Mesaya, ano ba ang title o reputation niya? Mesaya, nakukutsain at mamamatay. Yan ang kanyang reputation noon. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ano ang new sham or reputation niya? Revelation chapter 19 verse 16. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ang King of Kings ay new name na ang ibig sabihin ay new reputation. Yan ang context ng Revelation chapter 3 verse 12. Babalik siya na may new reputation. Noon, Mesaya, ngayon, King of Kings. Hindi po nagpalit ng personal name ang ama, kung kaya ang pangalan ng anak ay ganun pa rin. Ang ama at ang anak ay isa. Exodus chapter 3 verse 15. Elohim also said to Moses, Say to the Israelites, Yahweh Elohim of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Sa Malachi chapter 3 verse 6 naman, For I am the Elohim, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Maliwanag na sinabi sa dalawang talata, ang kanyang pangalang ibinigay ay forever na, across generations. Hindi rin siya nagbago, kung kaya hindi nalipol ang Israel ni Jacob. Ngayon, sa mga ipinipilit pa rin na may bagong pangalan, manalamin kaya kayo dito sa salita ng Mesaya. John chapter 5 verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Napunta ako dito sa pangalan ng Ama, ngunit inyong tinatanggihan. Ngunit kapag may dumating na ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Sino ang nagdala ng bagong pangalan? Mga Greeks. Ngayon, kung ipinaglalaban mo ang ginawa ng mga Greeks at Babylonians na sumakop sa Israel ni Jacob, dito ka pala kaalyado. Matthew chapter 23 verse 31. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. You snakes, you brood of vipers,
How will you escape being condemned to hell? Kaalyado ng brood of vipers and serpents ang mga taong sumusuporta sa pangalang ipinalit ng mga Greeks. Biblia po ang nagsasabi niyan. Binabasa lang po natin. Masakit ba ang salita? Yes. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of Elohim is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing your soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-topic nitong video. Bukang bibig ng mga Pilipino ang Diyos ko kapag nasisindak o dili kaya ay nananalangin. Pero ano nga ba ang salitang Diyos or Diyos? Una sa lahat, ang salitang Diyos ay minana lamang natin sa mga Kastila, hindi yan sariling atin. Saan naman yan kinuha ng mga Kastila? Ang salitang Diyos ay nagmula sa Latin na Deus. Pero tandaan natin na bago naging Latin ang Biblia, ito ay galing sa Septuagint na Greek. Kaya ibabalik tayo ng history sa Greece 280 years bago pa man isilang ang Misaya. Ayon sa Wikipedia, maraming scholars ang nagsasabi na ang Deus na Latin ay nagmula sa Greek word na Theos, meaning God. Ngunit hindi daw ang Theos ang totoong cognate, kundi ang ancient Greek na Zeus. Pakinggan niyong mabuti. Ang pinanggalingan daw ng Deus ay hindi ang Theos, kundi si Zeus. Sa Attic Greek, Zedeus. Doric Greek, Deus. Romanized, Deus. Spanish, Diyos. Filipino, Dios. Ngayon, ano ang sabi ng Mesaya sa mga eskriba, Sadducees at Pariseos? Matthew 23 verse 13. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Isinara daw ng mga Pariseyos ang pintuan ng kalangitan para sa mga tao. Paanong isinara ng mga Pariseyo ang kalangitan para sa atin? Kasi hindi nila ibinigay ang password na pangalan ng Ama at ng Misaya na magbubukas ng kalangitan para sa atin. Basahin ang Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay upang magligtas sa sangkatauhan. So ano ang nangyari? Dasal tayo ng dasal gamit ang salitang Diyos. Katok tayo ng katok pero hindi magbubukas ang pintuan. Bakit? Dahil ang password mo ay Zeus. Ang talino talaga ng mga serpent seeds. Ngayon, ano naman ang God? Pareho lang. English version lang po yan ng Diyos. Ano naman ang Lord? Madami tayong nakitang reference na ang Baal ay isang honorific title ng ibig sabihin ay Lord. Ganun kasimple. Kapag tinawag mo ng Lord ang may likha, tinatawag mo siyang Baal. Ngayon, dito tayo sa salitang Jesus at Christ. Ganito ang assertions ng ex-Jan community. Post nyo na lang ang video kung gusto nyong basahin ang bahagi na may mga naka-highlight. Ang Jesus daw ay mula sa Hebrew name ni Joshua na Yeshua or Yehoshua. Isinalin sa Greek, naging Jesus. Mula naman daw sa Jesus, isinalin sa Latin, naging Isus. At mula sa Latin, naging Jesus sa English. Yan ang sinasabi nila. Well, tingnan natin. Ito ang Hebrew transcription ng tunay na pangalan ni Joshua na ibinigay ng Wikipedia. Enlarge natin. Hindi po yan Yeshua or Yehoshua. Katotohanan, ang Hebrew name ni Joshua ay Paleo-Hebrew na walang tunog ng E, O at O dahil panahon pa yan ni Moses. Hindi Yehoshua or Yeshua, kundi Yahawashai ang pangalan ni Joshua. Malinaw na ang Isus ng mga Greek
ay hindi galing sa Yahawashai na Hebrew name ni Joshua. Ito ang masasabi namin sa lahat ng sekta na ang ipinasasamba sa kanilang members ay Jesus, Jesus at Kristo. Malaki ang pananagutan nyo dahil marami kayong iniligaw. Lagi nyong sinasabi na huwag babaguhin ang salita, tapos ibang pangalan ang ipinasamba nyo sa mga members nyo. Ngayong itinutuwid namin, tinatawag nyo kaming Antichrist para sirain ang aming image. Pero kayo, ano kayo? Anti-Messiah. Ngayon, tingnan naman natin ang apelyido ng Jesus, yung Christ or Kristo. Ayon sa Wikipedia, ang Christ ay hango sa Greek word na Christos, meaning anointed one. Balikan natin ang pinagmulan ng Christianity para maunawaan. Ang pinakaunang mention tungkol sa Christians ay matatagpuan sa Acts 11:26 kung saan sinabi na ang mga disciples ay unang tinawag na Christian sa Antioch. Sa history, ganyan din ang sinasabi. Ang Christianity ay nagmula sa Antioch. Ngayon, matanong namin kayo, noong nabubuhay pa dito sa lupa ang Messiah, bakit hindi tinatawag na Christians ang kanyang mga disciples, kundi followers of the way? Bakit hindi nagmula sa Jerusalem ang Christianity? Simple lang, kasi hindi Jesus Christ ang pangalan ng Messiah. Historically, ang Antioch ay itinayo ni Seleucus the First Nicator na isang general ni Alexander the Great. In short, Antioch is a Greek city. Ito ang itinuturing na cradle of Christianity. Sa Biblia, ang mga taga-Antioch ay tinawag na Gentiles o Hentil. Noong napunta ang disciples sa Antioch para mag-evangelize, tinawag silang Christians nitong mga Hentil. In the first place, paano naisip ng mga taga-Antioch ang salitang Christian? Paano nabuo sa kanilang utak ang concept of Christianity upang itawag sa mga disciples? Pansinin nyo ha, hindi kailanman ipinakilala ng mga disciples ang sarili nila na sila ay Christians. Ang nagsabi lang na Christians ang mga disciples ay ang mga Hentil. Kaya nga, ang tanong natin ay saan nila kinuha ang ideya about Christianity? Mag-deductive analysis tayo. Ang Antioch ay isang civilization na itinayo ng mga Greek at tanging ang mga Greek ang pinagmula ng salitang Christos. I challenge you, hanapin nyo kung saan nagsimula ang salitang Christ. Ibabalik ka sa mga Greeks, Christos. Lumalabas din na ang concept of Christianity ay founded ng mga Gentiles sa Antioch. Proof from history, basahin nyo. Christians trace their roots from a community founded in Antioch. Ang buong Christianity ay hindi konektado sa Israel ni Jacob. Ginamit at inangkin lamang ang kwento ng Messiah at ng mga disciples. Ngayon, para hindi kayo malito, yung tinatalakay natin ay isang pagpapatunay na ang Jesus Christ at Christianity ay hindi rooted sa Hebrew Israelites ni Jacob. History proves na ito ay nagsimula sa Antioch, isang city ng mga Gentile Greeks. Back to modern day tayo. Kung ang Jesus Christ na sinasamba sa Extant world ay hindi naman hango sa Messiah ng Israel ni Jacob, saan pala hinugot yang Jesus? Tandaan natin ang sinabi ng tunay na Messiah. I have come in my Father's name and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. John chapter 5 verse 43. Malinaw na sinabi ng totoong Messiah na may darating na pangalan na ipapalit or itatabon sa pangalan nilang mag-ama. Saan galing ang ibang pangalan? Malilinawan tayo kung susuriin natin ang mga emblems, logos, icons, at doctrines na bitbit ng Extant world. Unahin natin ang Sunday, the Lord's Day.
Ito ang ipinalit sa totoong Sabbath day of worship na iniuutos sa Biblia. Pahapyaw lang po itong talakay natin about Sabbath kasi tatalakay natin yan ng hiwalay. Ayon sa Wikipedia, Sunday ang araw sa pagitan ng Saturday at Monday. Note, unti-unti nang inaalis ang definition ng Sunday bilang first day of the week. Sabbath keepers, watch out! Mararatel talaga kayo sa susunod naming ilalabas tungkol dyan sa Sabbath day. More than just the Sunday law ang topic na i-cover natin dyan. Ang Sunday ay banal na araw daw dahil ito ang day of resurrection. Mali po. Ang sabi sa Biblia, 3 days and 3 nights nakalibing ang Mesaya tulad sa 3 days and 3 nights ni Jonah sa loob ng isda. Basahin nyo ang Matthew chapter 12 verse 40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ano pong ibig sabihin? 3 days and 3 nights siya sa libingan. Simpleng pagbibilang. Kung ang Mesaya ay namatay at inilibing ng Biyernes Santo ng gabi, bilangin nyo nga po ang 3 days and 3 nights para malaman kung anong araw talaga ang Day of Resurrection. Mula Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi is count 1. Sunday ng gabi ay count 2. Monday ng gabi ang pang 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, ang Day of Resurrection ay hindi Sunday, kundi Monday ng gabi. Aba, kahit hindi nakatungtong ng elementarya, basta marunong magbilang sa daliri, makikita niya agad na hindi Sunday ang pang 3 days and 3 nights mula sa Biyernes Santo. Maliwanag na ang ipinalalabas na kabanalan daw ng Sunday ay walang kaugnayan sa Day of Resurrection. Common sense, magbilang sa daliri. Ngayon, ano ang totoo? Ito, first paragraph, highlighted. In Roman culture, Sunday was the day of the sun god. It was the center of the popular cult among Romans. Magagalit na naman kayo? Ayon mismo sa isang church father, si Saint Jerome, na nagsali ng Latin Vulgate Bible, kanyang dineklara. Ang sinabi niya, if pagans call the Lord's Day, Day of the Sun, we willingly agree, for today, the light of the world is raised. Today is revealed the Son of Justice with healing rays. Maliwanag sa salita ni Saint Jerome na ang Sunday ay isang banal na araw sa mga pagano at siya ay umaayon dito dahil ang rays daw ng sun ang nagbibigay ng liwanag, justice at kagalingan. In short, ang Sunday worship ay sun worship at hindi nauugnay sa sinasabi nilang resurrection. Ang katibayan na ang Christianity ay sun worship ay makikita sa mismong pinaka-emblem ng Kristendom. Yan ang Christogram, araw na may mga ray. Sa loob ng araw nakaukit ang IHS na pinaikling Latin ng pangalang Isos. Sa English, Jesus. Ang Greek, Isos Christos, ang Misaya nila sa sun worship every Sunday. The emblems, logo, and practices speaks loud and clear across history. How can you deny it? Ngayon, paano ba makalaya sa paganong pagsamba na ito? Simple lang. Una, tangkilikin mo ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya dahil walang ibang pangalan na ibinigay upang iligtas ang sangkatauhan. Pangalawa,
Hugasin mo ang dumi na nagpulyot ng iyong spiritual consciousness. Pag nalinisan mo na, nahugasan mo na, naalis mo na ang pollution na yan sa iyong consciousness, saka palang papasok sa iyo ang spirit ng pangalang Yahawa at Yahawashai. Sa susunod na video, tatalakayin namin kung paano ang paghuhugas na inyong gagawin. Paalala, sa mga nagpaplano magtayo ng mga sekta gamit ang banal na pangalan, huwag niyong gagawin yan. John the Baptist never baptized people into a religion or into any organization. Hindi po siya nagbaptize para magparami ng members. Tatalakayin natin ang totoong baptism sa susunod na video. Sa mga naghahamon naman ng debate, pasensya na, pero ito ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 7 verse 6. Do not give to dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Huwag ibigay sa mga aso ang isang banal na bagay o sa mga baboy dahil aapak-apakan lang nila yan at yuyurakan. Yan ang rason bakit hindi kami nakikipagdebate. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong mga patuloy na nagsusbaybay sa ating mga video. Para po sa mga bago nating subscribers, welcome po to our heritage. Para sa lahat, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may mga katanungan kayong nasagot na nabigyang linaw. Kung gusto nyo pa po manood ay pakiclick na lang ng link at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.